Teacher Hermie, good morning everyone. Good morning. Happy Lord's Day. Are you excited? Amen. I'm excited to preach about this message that the Lord gave and prepared for all of us. Let's open our Bible in the book of Malachi. Malachi chapter 3. Don't worry, I will not mention about giving. Malachi chapter 3, beginning from verse 13 down to verse 18. Malachi chapter 3, beginning from verse 13 down to verse 18. If you are there, please say amen. Amen. The Bible tells us in verse 13, "Your words have been stout against me, saith the Lord, yet ye say, what have we spoken so much against thee?" And now we call the proud happy, yea, they that work wickedness are set up. Yea, they that tempt God are even delivered. Verse 17, "And they shall be mine, saith the Lord of hosts. In that day when I make up my jewels, I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him." All together now. "Then shall he return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not." Allow me to read once again this particular verse. This is the key verse for the message this morning. Just follow me in silent reading. It tells us, "Then shall ye return." I want you to notice the phrase, "and discern." And discern between the righteous and the wicked. Between him, take note, between him that served God and him that serveth him not. This morning I would like to preach a subject entitled, "From Poor Discernment to Perfect." From poor discernment to perfect discernment. And I hope that we could learn some biblical principles and other spiritual truths to live by, and we could use it in our daily lives because we are saved to serve the Lord. From poor to perfect discernment. Let's pray. Heavenly Father, bless this morning the worship service that we have. And always, Lord, we are asking your guidance through the help of the Holy Spirit. Lord, speak to us in a very special way, especially, Lord, for our visitors. If there's anyone, Lord, who needs to be born again in the Bible way, please give us a spiritual understanding. Help us, Lord, to understand very well the things that you have prepared for all of us to meet the needs of your people, Lord. Lord, bless the technical aspect of our live streaming so that our brethren who are following us through this medium could be able to understand very well also, Lord. Lord, I pray that you will use your servant mightily. Give me the wisdom. Help me, Lord, to utter words that could edify your body, especially, Lord, the body of Christ in us, Lord. Thank you, Father. We love you. We honor you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Please be seated. From poor to perfect discernment. Now, discernment, listen very carefully, is very important in a Christian life. Can I hear amen? Amen. Facts can separate right from wrong. Knowledge can separate evil from good. But discernment is what separates right from almost right. You know what? Sometimes, pag wala kang discernment sa buhay na to, kahit mananampalataya ka, you will become a loser. And that difference between what is truly right and what merely seems right is where many believers stumble. You know what, my dear beloved brethren? This is where we become confused. That is where many believers fall, not in choosing blatant sin, but being satisfied with something that looks spiritual, but it's not truly from God. Tanungin kita, yung desisyon mo ba na ginawa, umaayon ba yan sa kalooban ng Panginoon? Because it may look good, but the thing is, have you asked yourself, ito ba talaga yung gusto ng Panginoon? O ito yung gusto ng tao, o gusto ko lang?
Now, like in the book of Malachi, Malachi is one of the saddest books in the Bible because we see people who are learned, who are worshiping, who know about God's Word, and externally practice it. But the problem is, inwardly, they know nothing about discernment. If you will just read the whole chapters of the book of Malachi, you would see yung sagutan ng propeta at yung mga anak ng Diyos. How they reason out, how they perceive things in the light of the Scripture. But God, in His mercy, makikita natin kapatid, that in Malachi chapter 3, verse 13 to 18, we see that their discernment had faded through time. Especially kapag hindi ka babad sa salita ng Diyos. You know what, folks? God in His mercy still called them back to clarity, truth, and fear the Lord. Today, we will walk through the 3 stages of discernment and also see the reality that even believers who worship and know the facts can be undiscerning. Pag sinabing undiscerning, it is a blind. They are blind to what is truly right in God's sight. Kasi maaring maganda sa paningin mo, pero tinanong mo ba, maganda ba to sa paningin ng Diyos? Are you following? Without discernment, kapatid, we will not overcome things in life. Without discernment, we will not grow in our faith. And my prayer today is that more than striving for knowledge, more than striving for excellence, for wealth, or for health, we will also strive for discernment. Maraming nagpipray, Lord, pagalingin mo ako, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, magkabahay ako, Lord, meron akong ito. But have you prayed for this specific thing, Lord? Have. Please give me a discernment. Because without discernment, kapatid, it's really hard to choose what is right and almost right. It is the only responsibility and privilege of believer na wala sa hindi mananampalataya. Now take note, this morning we will be talking about the 3 stages of discernment. Number 1, let's talk about the first stage, and that is poor discernment. And this poor discernment speaks about what? Presumptuousness. Poor discernment. Look at what the Bible says in verse 13 to 15. The Bible says in verse 13 to 15, your words have been stout against me, saith the Lord. Sinasabi niya ni Malachi, yung mga salita nyo ay napaka-arrogante. Yet you say, what have we spoken so much against thee? Tingnan mo yung reply nila. Ye have said, it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept His ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Look at verse 15. And now we call the proud happy, yea, that they that work wickedness are set up. Yea, they that tempt God are even what? Delivered. You know what the word presumptuous means? Overly bold or arrogant. There are things, kapatid, that we need to understand how we view things in life. Now, to understand the context, in this chapter, the setting was after the return from Babylonian captivity during the post-exilic period. Sila ay pinalaya na, at itong bagay na ito, kapatid, na pinag-uusapan at pinabasa natin ay this is the era of the post-exilic period. Though they were no longer captives, they lived under Persian rule. And the great promises of restoration spoken by earlier prophets seem slow in coming. Maraming propeta na. Actually, this is the last prophet. Yung bansang Israel, kapatid, marami nang binigay ng Panginoon na propeta sa bansang Israel. And I want you to understand, kapatid, na itong mga tao na ito, kapatid, sa Israel, they have the slow moral because they seem, kapatid, yung mga sinasabi ng propeta ay hindi nangyayari. Instead of trusting God's timing, the people grew disillusioned. Now, have you remember, kapatid, kapag nagpipray ka pero parang walang nangyayari sa prayer mo? Nawawalan ka, kapatid, ng volya na magpray? Are you following? They perform religious duties but without spiritual sincerity. So it is possible for us to worship and come to the church without sincerity. Because even before, ginagawa na nila pero walang kasinsinserituhan. Number 2, they question God's justice because they did not see immediate blessings. Now, for that reason, their words were stout towards God.
The word stout, makikita mo kapatid, it is derived from the Hebrew word hazak, which refers to strong, take note, harsh, or stubborn speech. And that's the reason why when God heard these things, nakita mo kapatid, God called them out for that. Kahit sa huling propeta ng Old Testament, hindi pumayag ang Panginoon na mabaliwala yung mga sinasabi ng chosen nation of God. Now take note, these stout words are the words that are bold and opposition and resistance to God's rebellion. Makikita mo, you can be bold by telling the gospel. But being bold to argue with God, that is foolishness. Amen. Are you following? So makikita mo kapatid, sinasabi ng ating text, it is vain to serve God, and what profit it is that we have kept His ordinance. Parang sinasabing, walang kabuluhan na maglingkod sa Panginoon. Just imagine that. Now, you ought to understand this morning that their words were bold in defiance. It is as if they had the right to challenge God. And the people of Israel, take note, no doubt, had arrogant claims concerning their duties and what? Observance to God's command. Now, walang problema sa tinatawag na salita ng Diyos. They knew already Moses' law. Tama po ba? Minsan, hindi naman tayo nagkulang sa salita ng Diyos. Ang nagkukulang kapatid, yung discernment, ano ba ang dapat nating panghawakan sa salita ng Diyos? Folks, this morning, you ought to realize and we need to be reminded that to say that it is futile to serve God is not only arrogance, but it is a foolish talk to the highest level. It is a foolish thing sasabihin mo, walang kabuluhan ang mag-serve at pumunta sa church. Are you following? You know what? To say or to presume that keeping God's ordinances is unprofitable or worthless, it is a clear manifestation of poor judgment in life. Now, sino po sa ating kapatid ang nakarinig na, wala namang nangyayari sa paglilingkod ko? I don't know, maybe in your minds. Maybe in your heart, you are saying also this because it happened to the chosen nation of God. Look at this kapatid, kung gaano sila kapatid nag-iisip. It would be understandable to overhear negative assertions from unbelieving people. But it is a shame to hear it from God's people. Okay lang kapatid na marinig ito sa mga walang Diyos. Walang relasyon sa Panginoon. Tama po ba? Pero marinig ito kapatid sa bansang Israel na ipinakitaan na ng Panginoon ang kapangyarihan na unang binigyan ng oracles ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, pero meron pa rin sila kapatid na sinasabi, it is a vain thing to serve God. And it's not worth it to keep the commandment or the ordinance of God. You know what? We ought to understand, okay lang kapatid sa unbelievers. Okay lang sa hindi Kristiyano. It is just like if you will read with me Psalm 14:1. Ang sabi ni David, this is a Psalm of David, the fool hath said in his heart, there's no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. Now, maintindihan mo dahil wala silang relasyon sa Panginoon. Maintindihan mo ang kausap mo sa domo kung sinasabi nila, wala naman, pare-parehas lang yan kasi wala silang Diyos sa buhay nila. But to hear, kapatid, sa isang mananampalataya, have you remember, kapatid, nung tayo ay binigyan ng panahon ng Panginoon, iligtas ang ating kaluluwa at ang maririnig pa sa atin, wala namang kabuluhan maglingkod sa Kanya. Hello? Sayang lang na itago-tago ko at ako ay lumakad sa Kanyang tinatawag na salita. It is a worth thing for all of us. It's not worthless to keep the commandments of God. Because at the end of the day, we are the one who will be benefiting those things. You know what? If you will see the pattern of their dialogue, pag tinignan mo ito kapatid, you will notice that there's sharp defiance and dismissive tone towards God. Wala naman itong pagkakaiba kapatid sa parang anak na pinalaki mo na. At tingin nila ay kaya na nilang kain sa sarili. At sasagot-sagot na sila sa magulang. Nakakarinig ka na ba ng bata na parang akala mo sila na nagpakain sa magulang? Hello? That is the same scenario. That is the exact scenario nung tayo kapatid ay naging anak ng Diyos. And makikita natin kapatid, yung mga tao sa Israel, they are having this kind of mentality. You know what is the bottom line problem? Discernment. Because
Kung alam mo lang ang ginagawa mo na hindi sayang, hindi mo iisipin to. Are you following? Are you with me? Kung naiintindihan mo lang na nananambahan ka sa totoong Diyos dahil marami sa Cambodia, marami sa tinatawag ng mga religion ang nananambahan sa ribulto. But we are serving the King of Kings, the Lord of Lords, the true and powerful and living God. If you will just know the importance of this, you won't get tired coming to the church. You will not allow your son or daughter na hindi mo kasama sa gawain ng Panginoon. Hello? Are you following? Minsan, kapatid, we are having poor discernment. Meron namang discernment, the problem is poor. Now, take note, no one won an argument with God. And the surest way to lose is to keep trying. Sino tayo para mag-argue sa Panginoon? Are you following? We don't have the right to argue with God. If you will reason out, mas may alam pa tayo minsan sa mga salita ng Diyos. Take note, when discernment is lacking, conclusions about God are always wrong. That is why we need the Word of God. That is why we need devotion. That is why we need Sunday school. Because they thought to themselves that it was in vain to serve God because they suffered anyway. Meron silang dahilan, kapatid. If you will go back to the history, bakit nila sinasabi ito? Bakit ito yung kanilang nasa isipan, kapatid? From here, we will see that it takes spiritual blindness to accuse the righteous God of injustice. Minsan, kapatid, mayroong mga dahilan. But let me remind you what Apostle Paul tells us in Romans chapter 9, verse 20. Nay, but O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Now, pwede bang sabihin ng baso, bakit niyo ako ginawang baso? Tama? Tama po ba? Pwede bang magreklamo to na bakit niyo ako ginawang lalagyan dito ng mikropono? No one can tell God. No one can argue with God. That is the reason why if we lack discernment, if we have poor discernment, just like these people, ito ang magiging perspective natin. Wala naman nangyayari. Wala ba talagang nangyayari o wala kang ginagawa? Are you following? Hello? Matagal ka na nagpipray sa anak mo pero parang walang nangyayari. Meron ka bang ginagawa? Are you following? Because sometimes we could relate in these Israelites, kapatid, ito yung nagiging perspective nila. Galing sila sa Babylonian Empire. But even before na sila ay eaten over, kapatid, ng Babylonian Empire, there's still a Persian who ruled them. And that is why sa tingin nila, nasa na yung sinasabi ng mga propeta? That is why we need to understand from this passage that when feelings cloud your judgment, your discernment suffers. Kahit may salita ka ng Diyos na narinig na. And by the way, kapatid, ang salita ng Diyos will always be complete for you. There is no need for us for extra biblical revelation. There's no need for us to add books during worship service. The Bible is already enough. You know what? As Pastor Angelo said, feelings are real, but they are unreliable. Tama po ba? That is why pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa pananampalataya, hindi mo pinapairal yung feelings. We should not let a bad experience presume our view on who God is in your lives. Dahil lang may nangyaring masama, hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon. Dahil lang yung hinihingi mo sa Panginoon, hindi pa binibigay ng Diyos, ang tingin mo na, it is in vain to serve God. You lack discernment. You have poor judgment. And that is presumptuous. Who are we to say that before God? Sino tayo para magsabi nun? But let us be reminded, kapatid, that in their time, their bad experience was they just came back to Israel from their Babylonian exile. The second temple was built already. But the problem is, their hearts were not built up for the Lord. That is why, itong building na to, kahit anong paganda mo, pag hindi gumagandang kaluluwa natin, sayang. Are you following? Gaano man kaliwanag, gaano man kakinis, wala na tayong nakikitang bako-bako, pati yung mga mukha na may bako-bako, inalis na ng Panginoon. But let us be reminded, folks, ang hindi mahalaga, kapatid, sa Panginoon, yung
buhay at kaluluwa natin na meron tayong ganitong pananaw. Wala naman nangyari kung nagiging pure ako sa Panginoon eh. Young people, I hope you will not tell this. Ugwale. In Kiesa, tapos wala sa Kiesa, ugwale. There's a big difference. Lahat ng umalis sa church, sira ang buhay. Are you following? Do you know without the church, without the Word of God, we cannot build a good and godly family? Don't try to attempt to leave the church because of wrong and poor discernment. Are you following? Because you cannot hear this kind of reminders. Hindi ka sasabihan, Sister Lisa, ng amo mo, hey, mag-church ka. You need judgment, you need discernment because they don't have relationship with God. Ang meron ng discernment, kapatid ko, ay mga mananampalataya. Mga tao ng Diyos. And thank God because we are God's people. We are peculiar. We are special. We are not a special child, but we are special before God. Take note, mga kapatid ko. The Israelites, makikita mo kapatid, their discernment fades when hearts harden against God's word. Alam mo ba, pupurol ang discernment mo pagkalaban mo na to? Because sometimes, yung payo ng pastor, yung payo ng mga preacher, yung mga napapakinggan mo to, kahit sa isipan, linalabanan mo na. And that is the key for you to have poor judgment. Hello? That is why you cannot buy discernment. Hello? Hindi nabibili ang discernment. Folks, we have to understand the Israelites' poor discernment and hardened heart for God's word caused them to wrongly admire the proud and envy the wicked, saying, look at verse 15, they that tempt God are even delivered. Look at what the Bible says. And now we call the proud happy. Sino po sa inyo, kapatid, ang naiinggit pa na meron silang social life? Pastor, simula nung naging Kristiyano ako, nawalan ako ng social life. I'm no longer hanging out with my friends, which is not my friends. That is only your friends. Sayang ba na pinipreserve mo ang sarili mo sa Panginoon? Nag-iisip ka ba na sayang lang, kung wala ako sa church, nakakapag-short ako ngayon? Walang pastor sa akin ang mag-check kung nakalabas ang aking puso. Minsan ganon. Hello? Kung wala ako sa church, hindi ko na maririnig to na sinasagasaan ako yung kasalanan ko. Pasalamat ka. This is what happened to the Israelites. They are chosen people of God, but they have poor discernment. They are presumptuous. It's worthless. Yun ang sabi nila rito. And they that tempt God are even delivered. Minsan, yung mga mananampalataya, ang kinakaingitan mo, yung mga hindi Kristiyano. Young people, huwag kang mainggit, huwag mong tignan yung mga akala mong libre. Hello? Are you following? Are you with me? I joined the soul winning drive afternoon. I really appreciate Sister Laika. There was a boy named Voltaire. He is only 17 years old. Nilapitan ko si Sister Laika because she was trying to explain the gospel, the tracts. And then I intervened because I felt, na-discern ko, yung bata ay iba yung mentality. Sabi ko sa kanya, do you believe in God? Certo. Do you know that we have the right to destroy our own body? Sekondo me. Kahit ako manigarilyo, kahit ako pumunta sa mga diskoteka, perme, buhay ko to. Look at that poor judgment. Hello? And then, I've mentioned, do you know that the Bible is very important for us? Because
Even the Bible revealed that there are only two genders. Nagbago yung mukha niya. The Bible revealed only two genders, male and female. Hey, no. No. Paano daw yung lesbian? Paano daw yung bakla? Now, if you are boy, can I hear amen? Amen. If you are lady or women, can I hear amen? Amen. Pag bakla, wala dito. Listen carefully. Saan ka makakita na na-inlove ka sa kapwa babae? Hello? Saan ka nakakita na yung lalaki nahuhulog ang loob sa kapwa lalaki? Do you see the favor of God? Kasi dahil may relasyon tayo sa Panginoon, hindi mo pwedeng magawa at ma-experience yun. Because God gave you already discernment. The problem with this discernment, nagiging poor because of your circumstances in life. Maraming hindi naniniwala sa Diyos because maraming nangyaring masasama sa buhay nila, sa pamilya nila. Kung may totoong Diyos, bakit namatay kagad ang tatay ko? Kung may totoong Diyos, bakit ako inabuso ng pare? I experienced that. He's a minor. And he doesn't not believe anymore to God because the priest that he used to talk with, ginahasa siya. Are you following? But listen to this. God will always be God. Kahit anong experience meron tayo. And I hope and pray that this message will remind us na sana kapatid sa paglilingkod natin, hindi natin maisip na sayang lang ang magbigay ng buhay sa Panginoon. I remember Asaph. Remember Asaph? When we read, kapatid, Psalm 73 at the end of his conclusion in his mind, na-realize niya, sabi niya, ang sarap ng buhay ng nasa libutan, sila yung nagtatagumpay sa buhay, sila yung mapapera, sila yung maraming possession, sila yung maraming parang masasaya sa buhay. But if you would notice in Psalm 73 verse 17, sabi ni Asaph, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. That is discernment. Bakit ko kakaingitan yung mga young people na hindi nagtatapat? Bakit ko kakaingitan yung painom-inom, pasigir-sigarilyo at suwail sa magulang? Listen folks, hindi sayang na nagbibigay ka ng buhay sa Panginoon. Hindi sayang kapatid na isa lang ang maging girlfriend mo. At hindi sayang kapatid na hindi ka nakarami ng karelasyon sa mundong ito. Because the moment you will be corrupt by the sin of the world, the more hahanapin mo. Are you following? Hello? Tanungin kita, nag-i-enjoy ka pa ba sa paglilingkod sa Panginoon? Because if not, you have poor judgment. Poor discernment. Huwag sanang mabasa at marinig ng Panginoon sa atin. Sayang naman. Wala naman nangyayari sa akin na pinili kong maging godly. Nakakatakot yun. So you mean to say, mas mabuti ang buhay ng nasa sanlibutan? Hello? Hello? Are you still with me? You know what, folks? You ought to understand, when our focus shifts from God's promises to our disappointments, discernments turn into doubt. And doubt turns into what? Defiance. Nagsisimula yan na mag-doubt ka. Hindi naman totoo siya, sabi ni Pastor eh. Kapatid, doon pa lang, pigilan mo na. Kasi pag nag-doubt ka na dito, ang kasunod yan, lalabanan mo na to. But do you know what the Bible says? It is hard for thee to kick against the prick. Right? Folks, mahirap sumipa sa matulis na bagay. Ang matulis na bagay, yung Panginoon. Do you know, kapatid, I have struggled. Even I'm already a pastor. Even I'm already pastoring the church. That for 11 years, for 10 years, kapatid, na wala pa si God, it is in my mind, sabi ko, asa na yung pangako ng Panginoon? If He is true God, if this is only a small thing before you, Lord, minsan lumalaban sa akin, pero bumabalik ako, lumuluhod ako sa Panginoon, Lord, forgive me. Because it's normal to doubt, but it's not normal to dwell on doubts. Are you following? Babalik tayo sa salita ng Panginoon. Minsan nagdududa na tayo, kapatid. Hindi naman totoo. Yung sinabi, believe in the Lord, and thou shalt be saved, and thy house, pangako ng Panginoon yan. Pinagdududahan mo. Ang kasunod niyan, hindi ka na maniniwala sa soul winning.
Hello? Are you following? You need to understand, mga minamahal ko, minsan hindi lang sinagot ang prayer natin, akala natin walang silbi ang maglingkod sa Diyos. We frame our view on God based on a single disappointment. And we disregard the countless times that He saved us, protected us, and provided for us. Ang dami-dami, kapatid, na ginawa ng Panginoon, sa isang pagkakataon lang, tumatalikod ka na sa Diyos. Ang liit na bagay ang problema mo. Tapos sa dami-daming tinawid ka ng Panginoon, blinas ka ng Panginoon, prinotektuhan ka ng Panginoon, nakakalimutan mo na ang magmahal ng buo sa Panginoon. You know what, folks? What a poor judgment or discernment do we have? If when facing difficulties, our resort will be to pause from serving God. Pause from the what? Ministry. Pause from what? Soul winning. Pause from what? Attending services. Pause from what? From giving. Isang pagkakamali lang, isang disappointment lang, gusto mo na magpahinga. Gusto mong tumigil. That is a poor discernment. Bakit ka titigil kung meron kang problema, samantalang dapat kang lumapit sa Panginoon? Amen? Mga kapatid ko, nanghihina ka ba because sa tingin mo matagal ka na nagpipray pero walang nangyayari sa pinagpipray mo? Mas lalo kang lumapit. Because the Bible tells us, draw near to God, and He will draw near to you. If you will not draw near to God, He will not also draw near to you. Simple as ABC. Are you following? Alam mo kapatid, maraming mananampalataya because of poor discernment. Their lives as a Christian become what? Miserable. Importante sa buhay Kristiyano, nag-i-enjoy ka. Amen? Importante na pupunta ka sa church, masaya kayo. Amen? Nai-enjoy mo yung buhay pananampalataya. Are you following? Nakikita mo yung halaga bakit ka merong pananambahan. You know what? Our view to God should not be based on emotion. It should be based on God's unchangeable word. Huwag kang magbase sa salita ng tao. Huwag kang magbase sa tinatawag na salita ng iba. Ang basihan mo, salita ng Diyos. Because His Word is unchangeable. The Bible says, for the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Minsan, hindi mo lang madala yung tinatawag na mahal mo sa buhay, hindi ka na rin pupunta. Tama mo ba? You know what? Discernment is more than just an emotion or a season. It is a spiritual discipline. Let me tell you what the Bible says. Apostle Paul addressed this to the Corinthian believers. We know the Corinthian believers. They are carnal. Look at what the Bible says in 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 15. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. With visitors, tatlong uri ang tao sa mundong ito. Natural man. Ito yung pagdating sa Biblia, hindi mo maintindihan. Kasi kailangan mo muna ng relasyon sa Panginoon. Kasi kailangan mo muna ng banal na spirito na mananahan sa katawan mo. Are you following? Look at what the Bible says in verse 14. For they are what? Foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. I told Voltaire, sabi ko, do you know if you will die tomorrow and you don't have genuine relationship with Christ, you will go to hell? Babe. Because for them, they are foolishness. Babe, kung pupunta doon, di mo pupunta doon. Have you heard that? Sounds familiar. Tama? Why? Wag natin kagalitan sila. Wag tayong mainis sa kanila. Because they belong to the natural man. Ang natural man, tinatamad, inaantok sa preaching. Hello? Ang natural man, kapatid, walang panahon para lumago. Kasi paano ka lalago kung wala ka namang relasyon? Ang natural man, kapatid, walang pakialam sa soul winning. Ang tagal mo ng Krisyano, hindi ka pa rin sumasama sa soul winning. Tanungin kita, mananampalataya, para saan ka pumupunta dito? Hello? Are you following? That is the reason why I'm always reminding you all.
Kung ang tao ang nagpapalayo sa iyo, isang araw pag hindi mo yun hiniwalayan, ilalayo ka niyan sa Panginoon. Are you with me? Who would you choose? God or those people who will ruin your life? Poor discernment. Ipagpapalit mo yung Diyos sa tao lang? I will not do that. I told my wife even before. Hanggat mahal mo ang Panginoon, magmamahalan tayo. Hello, wala pa kaming God. I told her, sabi ko sa kanya, ito lang sasabihin ko sa iyo, pag ako nagloko na ng babae, ang ibig sabihin doon, wala nang balikan. Because hindi ko binibigyan ng chance na magloko pa ako. Are you following? Are you with me? Folks, listen kapatid. Minsan hindi mo naisip kapatid, bakit mo ipagpapalit ang Diyos? Siya ang nagsusupply sa iyo. Siya ang dahilan bakit wala ka sa hospital. Siya ang dahilan bakit may lakas ka pa. Siya ang dahilan bakit yung mahal mo sa buhay, nabubuhay pa sa pananampalataya at nabubuhay pa na may kalakasan. At siya ang dahilan bakit tayo nananambahan pa rin. Look at what the Bible says. But he that is spiritual judgeth all things. Yet he himself is judge of no man. Kanya nga sa aming mga bisita, listen carefully. To our beloved visitors, Preacher Shai invited you, Sister Danica invited you. It's not for you to change your religion. That is not our goal. Hello? Kahit anong church ang pasukan mo, kung wala kang relasyon sa Panginoon, pupunta pa rin tayo sa impyerno. Because the only way is Jesus. He's the only way, not the Baptist. Not carrying the Bible. Not claiming that you are holy, but claiming that you are a sinner. You could be pardoned by God if you will just repent of your sin. That is why, kapag ikaw kapatid ay natural man, wala pang relasyon sa Panginoon, atimin mo na bago ka lumabas dito, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Pastor, paano? Madali lang kaibigan ko. It is by repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti. Hindi mo kailangan magpabautismo. Hindi mo kailangan sumali sa tinatawag na church membership. Ang kailangan mo lang ma-realize, Lord, kailangan kita bilang tagapagligtas. Because I am a sinner and I cannot save myself from the bondage of sin. Minsan, ang hirap maligtas yung nagmamalinis. Mas madali pang bahagian ng ebanghelyo yung nagsasabing, parang hindi ako dyan bagay kasi sa dami kong kasalanan. Kaysa sa taong maririnig mo, hindi naman, Pastor, sila na lang kasi hindi naman ako masyadong makasalanan. Sounds familiar? Hello? Natural man, spiritual man, and the carnal man. The problem with carnal man, alam na to, pero ayaw pa rin gawin. That's right. It's on. Pinapayuhan ka na nito, ayaw mong gawin. I've mentioned this a while ago in our Sunday school. You don't need psychology. You only need theology. I don't need psychologists. I need this. Listen carefully. Because baka ari itong araw na to, you are in the state of your mind that you have poor judgment. Are you following? I prayed to the Lord, Lord, what will be the message? And I hope nakikita mo kapatid, itong mga Israelita, chosen nation of God. In fact, when they were chosen by God, some Calvinists, Arthur Fink, John MacArthur, they believe that this Bible, this part of this Bible is the key para maintindihan na mayroong mga pinili. But they don't forget that the chosen nation, they love Israel. It speaks about national, not personal. Are you following? Tama po ba?
Pag wala kang discernment, kapatid, makikita mo yung mga scripture, kapatid, dahil sinasabi doon sa Romans chapter 9, Romans chapter 10, Malachi chapter 1, God loved Israel. And He hated Esau. Now, take note about this. Pag wala kang discernment, oo nga no, may pinili na pupunta sa impyerno. At may pinili na pumuntang langit. But do you realize the context of this? God declared through Prophet Malachi na sila ay pinili at minahal ng Panginoon because they are chosen nation of God. When we say Esau, he is the father of what? Edomites. And they have what? Perpetual hatred to the Israelites. It is consistent. Kapag galit ka sa Israel, galit din ng Panginoon sa'yo. That's the covenant of God to Abraham. You know what's the reason why America is still growing? Still standing? America, make America great again. You know what's the reason why nakatayo pa rin sila? Because they love Israel. Subukan mo, kapatid, balikan mo tong preaching na to. Kapag ang presidente na ng tinatawag na Amerika kinalaban ng Israel, they will no longer great again. Wala namang salvation doon. It's national, not personal. Hello? Pag wala kang discernment, you will follow Arthur Pink, John MacArthur. Hello? Understand the context. Understand why the Bible says so. And understand that we are privileged to know the truth. Because we are saved by grace, not by sight. The three stages of discernment. Number one, poor discernment. That is the presumptuous things. And secondly, let's talk about the second stages. Practice discernment. The practice discernment. These are the persevering believers. Look at what the Bible says in verse 16, 17. Then, I want you to notice the word then. Then, they that feared the Lord spake often one to another. And the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him, for them that feared the Lord. And that threw upon His name, and they shall be mine, saith the Lord of hosts. And that day, when I make up my jewels, treasured possession. Sabi ng Panginoon, aangkinin ko sila bilang isang treasured na mga possession. Look at what the Bible says, and I will spare them. As a man spareth his own son that serveth him. Now, listen to this, kapatid. These people did not let their confusion about circumstances steal the reverence for God. Thank God because there are still remnants of faith. Hindi naman lahat ng taga-Israel ay ito yung pananaw na walang kabuluhan na maglingkod sa Panginoon. Instead of joining the complainers, they spoke often one to another. Not just to what? To fabricate story or to gossips. But to what? To encourage each other in the fear of the Lord. I thank God. Meron pa rin may mga takot sa Panginoon. There are always remnants of faith. You know what, kapatid? In Psalm 111 verse 10, let us be reminded that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all they that do His commandments, His praise endureth what? Forever. We must remember that when it comes to experience and loss, they are all equal. But when it comes to response, they differ. Yung majority, kapatid, nagre-reklamo, wala namang kabuluhan. Nasaan na yung sinasabi ng propeta? Wala namang tinatawag na halaga or value pa ang sumunod sa mga ordinances ng Panginoon. Others rebelled, but not all. Because there were remnants who practice what? Discernment. Do you want to practice your discernment? Start to fear God. Are you following? You know what, folks? Their discernment was practiced. Though not yet perfect, they did not have all the answers yet. But they chose to what? To trust God's character in the dark. Alam mo yung gulong-gulo ka, pero ang nakikita ng Panginoon sa'yo, yung liwanag sa puso mo na nagtitiwala ka pa rin. Hello? Walang remarkable na nangyayari sa atin kung
binibless tayo tapos nagpupuri tayo. Ang merong remarkable na nangyayari kapag meron tayong problema pero nagpupuri ka pa rin. Are you following? Do you know that it is easy for us to praise the Lord? Isa sa mga na-appreciate ko kay Brother John Monte, nabangga na yan, nagtetestimony pa rin. Hello? I'm not encouraging you, magtestimony ka na magtestimony. Because testimony is good. But make sure that your testimony is really a tested one. Are you following? Hindi lahat, kapatid. And what did God do? He saw them. He heard them. He wrote their names in His book. He opened a book of remembrance. Kaya nga, mahalaga sa Panginoon yung nakikita kang nagtitiwala sa kabila ng problema mo. Amen? That is practice discernment. Hindi naman tanong kung meron ka o wala kang discernment. Ang tinatanong dyan, are you practicing the things that you have learned from the Word of God? You know what, folks? Ang sabi ng verse 17, they shall be mine, saith the Lord of hosts. Inangkin na ng Panginoon. Yung mga nagtitiwala at natatakot sa Panginoon, akin yan. I want you to notice, in that day, when I make up my treasured possession. Sino ba sa inyo ang may jewels dito? Di ba iniingatan mo? Right? Katago-tago mo. Pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi mo nilalabas. Kasi takot kang hablutin sa'yo. Hello? Are you following? Look at what the Bible says. I will spare them. And as a man spareth his own son that serveth him. So from here, we will see how God values those who practice their discernment in trying times. Mas binabalyo ng Panginoon yung kahit nahihirapan na pero nagtitiwala pa rin. In this context, the faithful Israelites during the days of Malachi, they are, mga kapatid, to Him as jewels. Mamahaling alahas. Precious. And sometimes rare. And set apart for His glory. You know what, kapatid? Habang tumatagal tayo, kapatid, sa buhay pananampalataya, habang nakikita ng Panginoon na umiiyak ka sa panalangin mo, habang nagtutuloy ka kahit nahihirapan ka, even you are struggling in your flesh, it's normal. Because we are in the flesh. But we have a normal thing to know and to remember. We have the Holy Spirit. They that walk in the Spirit shall, mga kapatid, shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya nga, kapatid, hindi dahilan, kapatid, na wala, mahina ako eh. Alam mo ba kahit ang paninigarilyo, Sister Rose, na overcome? Alam mo ba bakit na-overcome si Sister Bing? Na dating may karelasyon yan dito sa Roma, na-overcome niya. Even she's crying. Alam niyo ba kahit yung addict pwedeng magbago? Hello? Alam mo ba bakit na-overcome ni Sir Joby kahit matagal siya nag-serve doon sa Cyprus, sa church na yun, pero nalaman niyang may maling doktrina, ipinagkatiwala niya sa Panginoon? Because there is a Holy Spirit, hindi Holy Pilit. That's right. You know, pag nakita mo ito, kapatid, from here, makikita mo, kapatid, that man perseveres his discernment and faith. God will preserve his life and testimony. Pag pinili mo, kapatid, na magtiwala sa Panginoon, the Lord will preserve you. Sabi niya, I will spare you. Akin yan. Pero pag lumabas ka sa kalooban ng Panginoon, ay hindi akin yan. Simple as that. Tama? Now, isa sa nakakatakot na desisyon sa buhay, ang layuan mo ang Panginoon. Do you know that the church is the umbrella of your authority? Pag tinangka mo na umalis sa umbrella of authority, wala ka ng proteksyon. Pag lumapag ang ulan, ikaw ang unang mababasa.
At sometimes, hindi ulan lang. Malakas na hangin. Na bumubuwal kahit sa pinakamatandang punong kahoy na nakikita mo. Are you following? That is why you do not exercise your discernment when you are happy or being blessed. You exercise discernment even in trying times. Now, if the ABT could help me, look at this. Can you see the difference? Can you discern anong difference ng wheat and tares? Parang wala. Another picture. That is wheat and tares before it is fully ripe. May pagkakaiba ba? Another thing. Tuyot, sariwa, hindi pa hinog, pinakita ko sa inyo. Because determining what is right and almost right, you need discernment. Are you following? Pag hindi mo in-exercise ang discernment na to, darating ang araw, sisisihin mo din ang Diyos. But if you will exercise this, you will enjoy your Christian life. Hello? Are you still with me? Knowledge will tell us between grass and flowers. But discernment will aid us to know the difference between wheat and tares. In the same way, knowledge may point out what is acceptable to men, but discernment shows what is truly approved by God. Amen. Alam mo, natatakot ako sa mga missionaries ngayon. They are trying to please people para mag-remain sa church. Alam mo ba kung men pleaser ako, hindi kasya to. Alam mo bang madali na i-please ko lang yon? Sige sis, huwag ka na magsaluwining. Stay ka na lang dito. Total naman, nag-offering ka eh. Alam mo ba, kung plinis ko lang ang tao, dito ka. Kahit hindi kayo kasal, sige. Are you following? Are you with me? But what is more important thing to God is still holiness. Amen. Hindi yung bilang. Numbers can impress you. Figures can what? Attract you. Tama po ba? But without holiness, wala tayo kapatid na pagpapala mula sa Diyos. I told the choir, alas 12 nagsasabi ako sa choir, I cannot continue pastoring this church without being a soul winner. Without getting soul saved. Naintindihan niyo po ba kapatid? Makikita mo kapatid, in the same way, makikita mo, poor discernment is entertaining all issues. But a practice discernment is knowing which battles to take and forgo. Alam mo, pag wala kang discernment, mauubos ang oras mo. Hindi lahat ng issue binibili. Tama? Tama po ba? You need discernment. Nauubos na yung oras mo. I've been through with that. 2 years in Brenta. Walang nangyari sa church. The same issue. Now, iba ngayon. Ayaw mo magpasakop? So you do it. Go! I told you one young people. Dito mo young people. Sa susunod na gagawin mo yan, wala ka nang maririnig sa akin. You do whatever you wanted to do. Kasi kapatid, you cannot force anyone. Mas bibigyan ko pa ng pansin ito. Kaibigan ko, mahal ka ng Diyos. Kaibigan ko, yung Diyos ay namatay para sa ating kasalanan. Kesa sa tinatawag na nag-claim na Kristiyano na sakit ng ulo pa rin. That is discernment. Are you following? Practice discernment. Poor discernment is to be moved by emotion. But the practice discernment is to choose to be led by the Holy Spirit day by day. Yung iba, puro emotional lang. Iyak ng iyak, wala namang pagbabago. Pagdating ng bahay after preaching, pornography pa rin.
Hello? Where is holiness? Iyak ng iyak, luhod ng luhod, wala pa rin. You have to practice what you learn Sunday upon Sunday. Pag paulit-ulit yung kasalanan at mistakes, may problema dyan. It's either you have a poor discernment or you are not practicing discernment at all. That's the reality. You know what? You see, discernment is best practice when faith goes through fire. Doon mo makikita, kapatid, kapag may problema na. Pag wala ka ng pera, yun ang discernment. Pero pag maraming pera, ay, masaya yan. And you won't be able to practice it if you are always in your comfort zone. Lalabas ka sa comfort zone mo. It's not a comfort place in domo na sobrang init na soul winning ka. You want to be exposed in soul winning? Tama yung ginagawa mo, Sir Janice. Sumasama ka sa soul winning. Sa kakasama mo, ma-encounter mo yung mga iba't ibang mukha ng tao. Tama yung ginagawa ninyo. Kayo po mga joy. Kahit kayo ay medyo may edad na, may nararamdaman na, sumasama pa rin kayo, nai-encourage yung pastor nyo. Kitang-kita ko, ang babaeng nakapula. Pwede naman sabihin ni Sister Telma, Pastor, matanda na ako. Pag ako inatake sobrang init, bahala ka. Mas mainit sa impyerno. That's discernment. Are you following? You know what? You can have knowledge and still make the wrong choice. But when you have discernment, you choose not just what is good, but what is best in God's sight. Yun yung discernment. Hindi yung kung ano yung maganda. Ano yung tama sa harapan ng Diyos. Brethren, aside from holiness, napapakinggan nyo sa akin lagi. Hindi mo ba napapansin? Halos lahat ng mga preaching ko speaks about godliness, holiness, kasalanan. Pero may napapansin ba kayo? Pag iba ang nagpipreach dito, you are blessed, I know. Pero there is something in your heart na may hinahanap kayo. Kasi mas kilala ng pastor ninyo kayong mga tupa. Amen. Regardless of the accent, the diction of every speaker. You can be amazed, you can be impressed. Wag na tayong maglokohan. Wag nang tignan niyo yung looks. Pero alam ko, kapatid, sa sarili ko, kapag ang church healthy. Hello? Alam ko, kapatid, na dati kang masaya, pero ngayon, nanulumbay ka because wala kang discernment na pinapractice. If you will just exercise and practice discernment in your life, hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang family mo. Are you following? That is why we need this message. Kahit saved ka, kapatid, pag wala kang discernment, kapatid, pag hindi mo pinapractice yan, kapatid, you are not persevering as a believer. Don't forget that we have a spiritual battle every day. Maybe you are a winner 10 years ago, but how about this year? Are you still a winner or loser? Balik ka, kapatid. I-practice mo to. I am urging you. This message is for all of us. Without discernment, even your sincerity can be misguided. Sincere naman ako, Pastor. Hindi ko naman alam na ganito. It was an honest mistake. Do you know that sincerity is not the key? The key is what? Discernment. Favor. Favor from the Lord. Without discernment, your zeal can be misplaced. Without discernment, your good intentions can lead you to wrong conclusions. Alam mo, pag hindi mo practice ang discernment mo, ang dating sa iyo rito, negative. Tingnan mo to mga Krisyano pag nakikinig. Si Pastor, pinapatamaan ako. Sabi ko na nga ba eh. Kaya ko matend na eh. You see? Totoo hindi. Si Satan naman, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa si Satan. Kapatid, ba't kita papatamaan?
Di ba dapat magpasalamat ka? Kasi yung salita ng Diyos lumalapat. Alam mo kung wala kang ginagawa, hindi ka naman tatamaan eh. Tama mo ma? O, itong may tama. Totoo hindi. Sa Sunday school kanina, tahimik kayo. Kasi tumatama. Lumalapat eh. Ang problema kapag nasa setting tayo na puro na lang, Kordero ng Diyos. You're so nice. You are definitely beautiful. You're good. Good kahit may ginagawang kasalanan. That's discernment. Yung kausap mo, nagtitelepono, tuloy ka pa lang tuloy. Tumigil ka, i-discern mo muna. Yung kausap mo, hindi naman tutuwa sa sinasabi mo. Alam mo, kapatid, magsisi ka. Naiinis nga sa'yo. Magkaroon ka ng discernment. Tama po ba? Alam mo, kapatid, pag nagbibigay ako ng discipler, I am using discernment. Ba't ko bibigyan ng discipler yung introvert? Sa introvert din. Maganda yung motibo mo, sincere ka, pero wala sa lugar. That is the reason why you ought to practice what? Discernment. Your reason can be noble, but without discernment, your execution can be messy. Look at what the Bible says in Proverbs chapter 2, 6-9. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. Last verse, discretion shall preserve thee. Understanding shall keep thee. Bakit ka mag-i-invest? Easy money. Wala ka bang discernment? Pastor, meron dito, invest ka lang. Yayaman ka na. After 3 months, may pera ka na. Katamaran yan. Tama mo ma? Tama mo ma? Sasali ka sa networking. Ang concept ng networking ay downline, downline. Paano pag walang line? Wala nang down. You work hard. Go to the ant. That's discernment. Pag easy money na ang pinag-uusapan, kapatid, magkaroon ka ng takot sa Panginoon para i-guide ka. Are you following? Oh, I use the example of Brother Ivan. Hindi naman pumunta to ng psychologist eh. He just repented of his sin. And I'm thankful because Brother Roger is happy right now. Ay, doon na ako sa anak ko, kapatid, na kasama kong naglilingkod sa Panginoon. Right? Discernment. Hindi kailangan ng anak mo mamahaling gamit. Ang kailangan nila matutunan magmahal sa Panginoon. Diyan mo, discernment. Tapos na, Pastor. Discernment is what protects good motives from turning into bad outcomes. It keeps your steps aligned with God's will, not just your own wisdom. Kahapon, I was really talagang surprised. Dinala ko si Gab sa parko. After the soul winning, tumakbo agad ako. Kasama ko sila Pitcher Hermie. Si Gab, pag hindi mo nilabas, aburido. Parang inutangan ng mundo. Pero pag nakalabas siya, nakapaglaro siya, masaya ang buhay niya. So, we went to the park and then naglaro siya doon. Bira, ang bilis ng tumakbo. And then meron dong laruan na may hawakan ba. Tapos, nung tumakbo siya, sabi ko talagang tumatanda na ako. Hindi ko mahabol.
Nakakyat siya. Nakakyat siya doon sa, doon sa may hawakan. Kasi tinuruan siya ni Pastor Kent, hold. Yung ninong niya talagang matinding trainer eh. Hold. Di, hawak siya. Nakakyat siya sa madaling salita. Walang hagdanan na, yung parang padulas lang. Nakataas siya. So, natutuwa siya. Di, ang ginawa ko, tinakbo ko doon, hinawa ko na yung niya. So, pag hawak ko sa kanya, ang tendency, titignan niya kung paano siya bababa. May batang paakyat, yung kasunod na laro. Sabi niya, yung bata Muslim, sabi ko, mapapaaway tayo dito na. Hindi siya makapagsalita. Ang gusto sabihin niya, dadaan ako. Yung tatay nakatingin. Sabi ko, nakalila. Walang wisdom dito. Lahat doon kapatid, puro M. Lahi ni Ismael. Sabi ko, mapapaaway tayo dito. Nireport ko sa nanay. Now, listen to this. Sometimes, even sa pagpapalaki, kailangan natin ng discernment. Alam ni Gab, tagal ko sinabi sa ito, alam ng bata kapag pinagalitan mo siya kung aaluin mo. Natumba siya. May usapan kami dalawang mag-asawa. Walang papansin dyan. Dahan-dahan siya bumabangon. Subukan mong bata, yung overprotected ka. Ikaw ang mahihirapan din. Kasi walang nagtanim na hindi umaani. Are you following? That's why it's not too late to practice discernment. It keeps your steps aligned with God's will, not just your own wisdom. In Proverbs 14:15, the simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Look at this. Pastor, ang masama doon, simple eh. Ang ibig ng simple dyan, gullible. Ano ang gullible? Mabilis mauto. Tagalogin ko na. Ang mabilis mauto, naniniwala ng mabilis sa bawat salita. Tama? Pero ang maingat na tao, tinitignan niya ng mabuti yung kanyang paroroonan. Are you following? Tama? Hindi pag sinabi ng anak mo, no ka rin. You have to look well. No. Ito ang sabi. Amen po ba? Do you understand what I'm trying to say? Walang say-say ito kung di natin pa-practice. Gusto natin i-bless? Gusto natin mag-enjoy sa buhay pananampalataya? Let's practice! Amen? Hindi problema ang salita ng Diyos. Ang problema sa atin, pag-a-apply ng salita ng Diyos. That's the problem of many Christians today. Because discernment protects us from gullibility. It makes us a person careful and thoughtful in whatever he does. Halimbawa, pagpapautang pa lang. Ba't ka magpapautang na alam mo, ibibili lang nito? Never in my life, sa 10 taon ko nagtrabaho sa ospital, kahit sinong Pilipino nanghihiram sa akin ng €1 para pambili o €5 ng sigarilyo. Sabi ko sa kanya, kung kape yan, libre pa kita. Pero sigarilyo, it is against my conviction. Are you following? Tama? Tama po ba? Oh, by the way, tayo po mga OFW, hindi puro padala. Use your discernment. Padala ka ng padala, binibisyon nila. Tapos ikaw ang iiyak. Ikaw yung bitter sa buhay. Di ba dapat you become a better person? Because you are working in Europe? But why is it you are bitter? Because you do not use discernment. Hindi obligasyon, kapatid, na ikaw akuin mo lahat. Meron ka dapat discernment kung saan ka lang tutulong. Hindi uso, kapatid, yung pasan ko ang daigdig. Na paglubog na lubog, kapatid, Diyos, kalaban mo na. It's unfair. Tama po ba? Are you following? Use discernment in life.
Mga pamangkin, mga anak, kung mga kumpare, ako ay nagtatrabaho dito. Magpapakain ako, manlilibre ako sa inyo, pero tayo ay magba-Bible study. Hindi yung pag-uwi mo, wala bang 10 case dyan? Sometimes, our loved ones are requesting, pwede bang ibili mo naman ako ng iPhone 16? Yung bibigyan mo 12 anyos, 13 anyos, kailangan ba niya? I won't give to my son. Ako ang sisira sa kanya. Do you know that there are many young people who are already corrupt? Hello? Because of the cellphone. Saan galing yan? Ikaw. Yan ang discernment. Ibigay mo yung kailangan, hindi wants. Are you following? Tama? Yung pinaghihirapan nila. The 3 stages of discernment. Number 1, poor discernment. Presumptuous, practice discernment, persevering, and lastly, perfected discernment. Meron palang perfected discernment. Look at what the Bible says. This is pronounced. Look at verse 18. Then shall ye return. Sino nagpuproklama? Sino nag-a-announce? Ang Panginoon. Through Malachi, the prophet. This is a pronounced discernment, a perfected discernment. Ang sabi ng Bible, and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Hindi pala lahat sa loob ng church nagsiserve talaga. Totoo. Kasi pag totoo ka, kahit may problema ka, tutuloy ka. Amen? Kahit yung kaibigan mo na inaalis ka na sa church, tuloy ka pa rin. Hello? Hello? Wala kang discernment. Magpapaupa ka ng bahay, ang kasama mo sa bahay, babae, lalaki. Ano yan, magja-jack and poy? You need to think about. There was a lady missionary. It happened this in Cebu. Nasa hotel kami. We are accommodated in a hotel. Merong lady missionary doon na nakipagkwentuhan lang sa aking asawa. Itong asawa ko, it's already 11:30 na. Magkakatabi kami ng room. And then pag uwi ko, matutulog na ako. Nandun siya. Sabi ko, gabi na. So, ang gusto kong sabihin, uwi na. Dapat may discernment tayo. Pag tinitignan ng relo, hindi na interesado yun sa sinasabi mo. You have to cut it out. Kaya huwag kang mag-soul winning ng gospel presentation 25 minutes. You ought to be systematic. Yung anak ko, may discernment eh. Pag tinagalan mo ng prayer, basta Now, sabi ng asawa ko, amore, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, doon na lang ako sa kay Pastor Angelo ko. Total solo naman siya doon. Because I cannot sleep, nakasama namin, dalaga. Naintindihan yung gusto kong sabihin? Young people, listen. Pag ikaw lalaki, alam mo dapat ingatan yung sarili mo. Huwag feeling gwapo. Yung pastor ko nga, binata, gwapo. May chaperon pa, andun si missionary Pastrana. Hello? Dahil nag-iingat. Pag di ka maingat, babagsak ka. Pagbalik mo, wala ka ng asawa. Hello? That is why we need to be very careful. Manghingi ka ng payo. At pag binigyan ka ng payo, huwag mong antayin yung gusto mong marinig. Because hindi payo yan. Do you know that when it comes to major decisions in life, especially dito sa church, tumatawag ako sa pastor ko? Why? Hindi dahil pastor na ako, alam ko na. Marami akong hindi pa alam. Are you listening?
Walang saysay ang pastor. Pagtatawag ko ng pastor, kung di ko naman siya kikilalanin ng pastor. Sige po, pastor. Sige po, kung yan po ang payo nyo, I will submit. Yun lang. That's what I learned. Hindi pa naman ako napahamak. Tama? We have reached this far. By the grace of God. Wala pa naman akong narinig, kapatid, na narinig sa inyo na napahamak kayo nung sumunod kayo. Now, folks, from our text we see discernment as present but imperfect gift. In Malachi's day, God promised that the faithful remnant, those who fear the Lord, would one day clearly discern the difference. In their present age and up to now, discernment is practiced, mga kapatid, in faith, amidst confusion and contradiction. Lalo ngayon, magulo. Gulong-gulo ang mundo. Hindi mo alam kung ano ang direksyon at saan ka papupunta. That is why napakahalaga. In their present age, mga kapatid, in verse 18, the passage points forward to a day of full charity or clarity when God will make His judgment openly manifest. Nakita natin dito, kapatid, binigay ng Panginoon yung mga promises. Those are great promises, isn't it? Who practice. Sabi ng Panginoon, akin yan. I will take care of them. I will spare them. And I will treat them as a jewels. Di ba magagandang promises yun? Kanino binigay? Sa mga remnants. Sa mga nagkaroon ng takot. They will fully see again the distinction between the righteous and the wicked, between those who truly serve God and those who do not. Now, this will be a great surprise because we will know that not all service in the Lord are pleasing before Him. Sabi niya, then ye shall return again. You will discern what is wicked between wicked and righteous. Yung naglilingkod sa hindi. Tama? So, pwede pala yun. Ang tagal mo ng Kristyano, hindi ka pala nagsiserve. Are you following? In prophetical context, the setting of perfect discernment will be in the millennial kingdom. This points us to the millennial reign of Christ when Jesus rules from Jerusalem in righteousness. By the way, hindi natin ito ma-achieve, itong perfect discernment na to, hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. Where Christ is no longer coming as the suffering Savior, the role was fulfilled at His first coming. But instead, He comes as the sovereign King, the righteous judge, and the Davidic Messiah ruling with a rod of iron. Now, don't get me wrong. Discernment, however, is still needed because the believers will be judges. Paano tayo magro-rule kung wala tayong discernment? Are you following? Tama po ba? I am always reminding Preacher Noli, Sir, sooner or later magiging missionary ka. Huwag mong itanim sa isipan mo para magustuhan ka ng tao. I-please mo ang tao. Pag yan ang nasa isip mo para magustuhan ka ng tao, you are not pleasing God. You are pleasing men. Believe me or not, walang nangyayari sa ministry pag ang pastor o ang missionary, nagkikilitian lang kayo. Are you following? Dito hindi naman usang kilitian eh. Tama? Tama po ba? You know what, kapatid? Discernment, however, in 1 Corinthians 6, verse 23, do you know that the saints shall judge the world? Know ye not that we shall judge angels? This passage refers to the saints' future role in governance and judgment. Lahat ng matatapat na mananampalataya, we are the ones who will judge the saints. Pero paano ka magiging judge kung ngayon pa lang, maliliit na bagay? Alam mong nag-aaral ang pastor mo, tatawagan mo ng problema. Wala ka bang discernment? Alam mong nanghihina siya, sasabihan mo pa ng problema. Alam mong bago yan, 2 buwan pa lang yan, sasabihan mo ng kasiraan. Use your discernment. Amen? Ang kailangan doon, kapatid, encouragement. Amen? Ang kailangan doon ma-edify. One day, our discernment will be perfect. Praise God for that. And it will be used still to glorify alongside God. Ang Panginoon, kapatid,
Nakikita mo kapatid, hinahanda tayo. And this message, I hope, will prepare us. Because sooner or later, kapatid, tayo ang magja-judge. Are you ready in the meeting of in the air? The rapture time? Are you excited that all the believers will be raptured? There will be meeting in the air someday? Pag ang Panginoon ba ay nagtawag na ng tinatawag na rapture time, kapatid, makikita mo bang sarili mo na you are excited meeting Him in the Lord? Hindi puro pahirap, kapatid. And one day you will realize, salamat na lang na nalaligtas ako. Salamat na lang na napinili ko, kapatid. I am thankful, kapatid, for those brethren who knows how to appreciate the value of the church. Hindi ka ba nagpapasalamat, kapatid? Wala ka sa kingdom ni Kibuloy? Hello? Are we preparing now to judge rightly later? The spiritual discernment we practice in our homes, in churches, and daily lives is training for kingdom responsibility. Kung paano ka nag-exercise ng tinatawag na discernment sa bahay, sa church, hinahanda lang tayo nito sa mas malawak na kingdom. But do you know, kapatid, God will not entrust you big things if in small things hindi mo na kaya. Tama? Tama pa? Are you following? The spiritual discernment, lastly, we practice, mga kapatid, even our discernment one day be perfect. It will just be a tool for service and not superiority. Perfect discernment won't make you arrogant, it will make you a better servant. Because perfect discernment comes after God's refining work. Nagkamali ka, it's okay. You start practicing discernment. Amen? Napagalitan ka, nakorek ka, huwag kang magrebelde. Huwag, kapatid. Alam mo si Pastor, lagi akong pinapagalitan niya. Yung iba hindi. Sure ka? Ito lang ang challenge ko sa inyo. Pag hindi na kita kinokorek, may tanong doon. Pero pag binibigyan pa kita ng time, paalalahanan, gabayan, kapatid, wag yan, ganito. Alam mo yung sabihin nun? Mahal kita sa Panginoon. The same thing with what the Heavenly Father is doing to all of us. For whom He loveth, He chasteneth. Kaya tayo nandito because God loves us. I hope hindi masayang yung mensahe na to. Hello? From poor to perfect discernment. Bago ka magdesisyon, bago ka umuo, isangguni mo muna sa Panginoon. Amen? Redeeming the time because the days are evil. Sa mga joy, konti na lang time natin. Konti na lang time natin. Huwag mong sayangin na ginagamit tayo ng Panginoon. Don't think that there are many opportunities and chances. Kasi sa totoo lang, marami ng mga signs that will lead us to understand na babalik na ang Panginoon. Sa ayaw o sa maniwala ka o hindi. Folks, the 3 stages of discernment. Number 1, poor discernment. That is presumptuous. Practice discernment. That is persevering. And thirdly, perfected discernment. Folks, I hope the Lord will pronounce one day. Siguro pagdating ng Bema Judgment, ng Marriage Supper of the Lamb, or ng tinatawag na pagharap natin sa Panginoon, so then every one of us shall give an account, sasabihin ng Panginoon, well done, son. Now you can now discern. Sabi nung tatay ni Brother Jason, Brother Loreto ang pangalan niya. In fact, this is my barong when I officiate wedding. Kung alam ko lang at kung pwede lang ako mag-serve sa Panginoon, gagawin ko.
Sabi ni Brother Jason, kung malakas ka pa, baka nagtatrabaho ka. But you know, kapatid, sana wag mong ma-realize na mag-serve sa Panginoon kapag nasa kama ka na. Amen? Let's support the Joy Ministry. Let's encourage them. Amen? Let's support the young people. Let's support the leaders. Let us be considerate to the new members. Amen? Let's consider one another. Because in doing so, we are practicing discernment. Let's all stand up and we'll pray. Heavenly Father, once again, salamat Panginoon sa mensaheng ito. We don't want to